Hello, Earth Signs, Taurus, Virgo, Capricorn, kamusta? Welcome again dito sa inyong reading. Thank you so much doon sa mga laging nanonood sa ating YouTube channel and Facebook page, sa inyong walang sawang pagsubaybay, support, at pag-iiwan ng mga magagandang comments. I truly appreciate it po at sana hindi po kayo magsawa. Sa mga bago dito, please don't forget to like, share, follow, and subscribe. Meron tayong ongoing video call reading promo, 50% off, no? So, kung interesado kayo mag-avail yan, limited slots only, March 22 to 31 lang yan. PM na lang kayo sa aking FB page, yung link at details papunta sa FB page ko, hanapin nyo, nakalagay sa description nitong video. Okay. Meron ka ditong releasing agonizing pain. Bungad na bungad, Taurus, Virgo, Capricorn. Mukhang makakalaya ka na dito sa mabigat na pinagdaanan mo na yan. Kung ano mang nangyari na nagdulot sa inyo itong agonizing pain, no? Ibig sabihin, sobrang sakit ng nangyari or ginawa sa'yo. So, finally, nagkakaroon ka na ng healing, releasing. No? Makakalaya ka na, bibitiwan mo na yan. Kasi wala rin namang mangyayari kung mag-i-stick ka sa ganyan. The more na kinikip mo yung mga ganyang feelings, the more lang na hindi naghihil yung sugat sa puso mo. So, good news yan kung ikaw ay, kumbaga, good news yan na darating ka na dun sa point na kaya mo nang bitiwan yung mga yan, no? Pagiging able or ready to release itong mga mabibigat na dinadala ng puso mo kahit na sabihin natin na mahirap yan, kalimutan, patawarin, no? Wala rin naman kasing mangyayari, lalo ka lang, may stuck dun sa sa pain. Instead na nakaka-recover ka na, imagine mo na lang kung hindi mo i-release yung mga ganyan. Nangyari na yun pero parang patuloy mo pa ring pinaparusahan yung sarili mo. Oo nga, sabihin natin na ikaw na nga yung nakaorgabyado dyan or kung ano man, blah blah blah, pero ganun pa rin. The more na kinikip mo yan sa'yo, instead na nakakapag-move on ka na, nagkakaroon ka na ng panibagong simula, nandun ka pa rin, na-stuck ka dun. So, choices lang talaga. So, maganda yan na unti-unti mo na yan nare-release. In time, maghihil din yung mga sugat. In time, maghihil din yan. Kaya kung ma-release mo siya ng mas maaga, mas maganda. Mas makakapagsimula ka na agad doon sa sa healing. Kesa mas stuck ka doon forever. No? Imagine mo ilang years kang, halimbawa, ilang years mo dala-dala yung sentimento na yan sa'yo. Diba? Tsaka, hindi ka magkakaroon ng mga blessing pag puro ganun yung nasa puso mo, galit, sama ng loob. Hindi na pag-uusapan dito kahit sabihin mo na ikaw pa yung nagawan ng diba? Nag-aaksaya ka lang, kumbaga nag-aaksaya ka ng oras mo, ng taon na tagal-tagal mong hinaharbor sa sarili mo yung mga ganyan, instead na masaya ka na ngayon, diba? Wala lang. Parang maging ka na lang, parang maging wise ka na lang. Kumbaga, ba't ako mag-a-accept pera dyan? Di mo na kumikita dyan. Di ba? Yung iba ganun Oo nga naman, time is gold. Diba? Nag-a-accept ka ng oras mo, minuto mo sa nonsense. Pwede naman kapaki-pakinabang yung pinaglalaanan ng oras mo. Or instead na nag-a-accept ka na ng oras mo sa galit, sa inis, mas pipiliin mo na yung doon ka na lang nag-aaksaya ng oras mo sa pagtawa, at least masaya ka, diba? Kaysa naman nagkaka-wrinkles ka dyan. Single, pwedeng iba natin na relationship kayo.
Kasi nga siguro hindi pa nga, ayan o, pwedeng nanggaling kayo sa ano, hindi magandang past, masakit ng nakaraan. Siyempre, yung iba dito baka nananatiling single dahil lang dyan. Okay, so may mga gusto kayong may mga questions na unanswered para sa inyo. Meron kayo ditong look for what's hidden. Pwede yung iba hanggang ngayon, naghahanap pa rin kayo ng kasagutan tungkol dyan sa nangyari sa inyo. Walang pwedeng naghahanap pa rin kayo ng exclamation or closure, no? Okay, iba naghahanap kayo dito ng peace. Mabibigay lang yung peace na yan talaga once na ma-release mo na yan yung mga nega-nega feelings na yan. Pain. Doon mo lang mahanap yung kapayapaan na yan sa puso mo kapag natanggap mo na. Kasi ang unang-unang step talaga, acceptance. Yun nga yung main reason bakit naho-hold sa atin yung mga ganyan. Kasi, unang-una hindi natin matanggap. Bakit nga ba niya? Niloko ka. Hindi mo matanggap hanggang ngayon. Hanggang ngayon, hindi mo matanggap, niloko ka na. Yun yung nagpapatagal. Yun yung nagkukos ng na maging stuck ka dun. Kaya ang unang step talaga dito, i-acknowledge mo, tanggapin mo. Tapos sunod-sunod na yun. Pero kasi dito parang naghahanap ka pa rin hanggang ngayon Naghahanap ka pa rin ng explanation. Naghahanap ka pa rin ng closure tungkol dyan. Yung iba, suffering pa rin kayo sa insecurities ninyo. Yan yung mga sinasabi ko ngayon, mga nega thinking, nega feeling dyan, emotions na natrap sa'yo, naipon. Ayan. Pwedeng iba nawawala na rin kayo ng confidence dito. Ayan insecurities, low self-esteem. Siyempre, nakikita ko dito, you are still hoping na one day darating sa'yo yung tamang person, yung twin flame mo, itong divine connection. May binabanggit kasing divine connection Siguro yun, yung isa dito binabanggit na hinahanap mo. Pwedeng hanggang ngayon, nahanap ninyo sino yung magbibigay sa inyo ng tunay. Sino yung magbibigay sa inyo ng peaceful na relationship. Kasi pwedeng yan yung yung naging problema nyo in the past. Kaya hanggang ngayon, single kayo. So, syempre, hinihintay nyo yung tamang person na darating sa inyo. Tama naman yan. Non-committal, pwede ba sa inyo hindi pa talaga kayo papasok sa relationship, hindi pa kayo ready. Hanggat hindi nyo na-feel, hanggat hindi dumarating sa inyo itong person na mararamdaman nyo na baka eto na nga yun. Yan. Syempre mas nagiging mas naging wise na kayo kung nanggaling nga kayo diyan sa isang painful na na breakup. Wala muna. Para sa inyo, siguro focus muna kayo sa healing ninyo, sa pagiging single until makahanap kayo or dumating sa buhay ninyo. Yang twin flame na yan, yang divine connection na yan na inaasam ninyo. Wala na. Kung naghahanap ka ng closure or kung bumabalik-balik man sa'yo tong person na to, lumilitaw dito na wala ng second chances. Ayan grave. Tinapos na ito, dear. This is something na namatay na sa iyo. Siguro nga dahil sa sobrang sakit na binigay sa iyo nito, parang halos
parang feeling mo parang namatay ka na doon sa sakit na dinulot sa'yo. Kaya wala na talagang second chances. Ayan o, ayaw mo nang muna mag-commit eh. Nandito ka sa pagiging single. Ayaw mo munang i-attach yung sarili mo. Ayan. No to commitments muna. Ganyan. No to commitments muna. No second chances for this person. No? Obvious. Kasi, ayun na nga, andun ka na sa point ng releasing itong agonizing pain. Kaya siguro naman, mas magpo-focus ka na lang muna sa healing mo, sa sarili mo. Hindi ka muna magko-commit. Until talaga may darating sa'yo dito na talagang divine connection na masasabi mo and mafe-feel mo sa sarili mo, siguro dun na lang. Pero sa ngayon, yan. Kailangan mo muna magpagaling. Ayan o. Nagkaroon ka ng spiritual awakening and realization dahil dito sa mga nangyari sa inyo nitong person na to. Okay. So, pwedeng nagkaroon pa, meron lumitaw na single parent card. So, baka nagkaroon kayo ng anak nito. Kaya nga pala sobrang sakit ng nangyari para sa'yo. Andito ka bumabangon mag-isa para sa anak mo. So, nakikita ko dito na may pwedeng yung iba dito nagkaroon kayo ng love child. Or kung naging married man kayo, yun, pwedeng may anak na naiwan, no? May anak na naiwan sa'yo dito kung naghiwalay man kayo nito. So, may mga kinalaman din dito. May binabanggit na responsibilities as a single parent. Siyempre, hindi ko lang alam kung nagbibigay ng sustento sa'yo to or ikaw ang bumabalik at mag-isa niyan. No? Masakit na nga yung ginawa niya sa'yo. Sobrang sakit. Tapos, masaklap pa kung hindi man lang niya ginagawa yung responsibilities niya bilang magulang dahil lang naghiwalay kayo. So, solo mong dinadala yung pain and then pwedeng solo nyong dinadala itong anak ninyo. Ayan. Maliwanag talaga spiritual growth, spiritual awakening, tapos may inner growth dito. No? Siyempre, marami kang wisdom na na-gain dito sa naging experience mo. O yun na nga lang, nagkaroon kayo ng anak, tapos halimbawa, masakit pa yung ginawa niya sa'yo. So, double na double yung awakening mo, double yung mga lessons na nakuha mo dyan. Ang maganda rito, kung na-survive mo yan, para ka ng diamond na na-survive mo yung sobrang hirap na yan. Mahirap mahirap mag-raise ng anak na mag-isa. No? So, dyan pa lang may award ka na, no? Kung magagampanan mo yan at ikaw ay... At saka, dear, kailangan mo talaga maging malakas dito kasi lalo na kung iniwan sa'yo yung bata sa custody mo, natural, iisipin mo yung anak mo. Kailangan mo maging strong para sa kanya. Diba? Yun na lang iisipin mo. Itong Poncio Pilato na to, babayaan mo na siya sa buhay niya. Kasi, napaka-obvious naman na hindi mo siya deserve, no? Lalo na kung iniwan niya kayo. No? Iniwan niya kayong dalawa, ikaw at saka yung anak ninyo. Anong klase namang asawa or partner yan or magulang yan? Doon pa lang, wala na siyang karapatan. Diba? O, ako yun feelings ko yun. So, siguro sa tingin ko, tama to. I-release mo yung dapat mong i-release para makabangon ka na uli, mag-heal ka na uli, maging happy ka na uli, maka-recover, and then, mag-focus ka sa iyo at sa anak mo. No? Kung hindi niya kayang ibigay sa iyo yung pagmamahal na deserve mo, andyan naman yung anak mo, mamahalin ka niyan unconditionally. At ikaw ganun din.
Diba? Kaya mo na yung love life, darating at darating yan kung darating yan sa'yo. Kasi meron din namang twin flame dito card eh. Malay mo naman, no? In the future, susulpot yung Cinderella mo or yung Prince Charming mo, itong twin flame mo. Diba? Hindi mo kailangan magmadali. No pressure. No? Kasi, what's meant for you will find you. Kahit hindi mo hanapin yan. Naniniwala ako doon. Promise. Ano pa? Compromise and making changes. Of course, may mga compromise dito. Lalo na kung solo parent ka, single ka. May mga situations dito na kailangan mong mag-compromise. So, kailangan talaga malakas ang loob mo. Kailangan mong gawin lahat, no? Nakikita ko dito na you will have to make an effort kasi may mga compromises dito eh. Kailangan talagang maging strong at saka ano ba tawag dito? Practical, sabihin na natin. So, pwedeng may mga pinaplano kang changes na gagawin kasi may binabanggit din dito about changes. So, pwedeng may mga ganyan na pinag-iisipan mong mabuti itong mga pagbabago na gusto mong mangyari. Tingnan pa natin yung mga oracle messages. Hindi yan, kanina pa yan. Balasahin natin. Alam mo, nakikita ko dito sa reading mo, Taurus. Magiging Taurus, Virgo, Capricorn, Earth signs. Magiging matatag kayo dito. At yan, yung mga dinanas nyong pain na yan yung magpapalakas sa inyo, magta-transform sa inyo. O, diba, may mga karmic lessons na dapat matutunan. Pwedeng ito yun eh. Itong nangyayari sa'yo ngayon or nangyari dyan sa past mo kung past na yan. Yan yung mga karmic lessons na kailangan mong ma-learn. At huwag ka mag-alala kasi meron ditong mga guides. No, may mga guides dito na aalalay sa'yo. O, yung mga angels mo, yung mga guides mo. Conscious steps, considered action, looking forward. O, diba? You are looking forward for a better tomorrow. Kasi nga, nakikita ko dyan na you being strong, kahit mahirap, masakit, nire-release mo na yung mga hurts of the past. No? Yan ay matinding courage and strength na kayanin yan. At nagawa mo yan, or ginagawa mo na yan ngayon. So, congratulations to you, no? Ayan, you are looking forward. Positive na eh. Positive na yung outlook mo eh. Hindi, nakapag-decide ka na hindi ka na magde-dwell dyan sa pain, sa mga nagpapasakit sa iyo. Kasi meron naman palagi tayong choice eh. Diba? So, pasensya na biglang umulan. Lahat tayo may choice, no? Magpapakanega ka na lang dyan or mag-move on. Sa'yo yan eh, di ba? Guardian angel and spirit family. So, divinely guided ka talaga. Dito may lumilitaw na kagad dito present assistance na nanggagaling sa mga guides mo. Tapos may lumitaw pa ditong personal guide, guardian angel, spirit family. Suportado ka nila. Sa tingin ko itong nangyayari na to sa buhay mo or nangyayari kung past na yan. Isa part ng spiritual or karmic lesson na ipinadala sa'yo. Na-experience mo yan. Kasi meron something gusto nilang matutunan mo. Which is ito. Magkakaroon ka nga ng spiritual awakening dahil dito. Yan na yun eh. Naniniwala ko karmic lesson yan. Spiritual lesson na na talagang itinakda para sa'yo. Beneath the surface, hidden truth, something unknown. Uy, may mga dito.
No, things are not what they seem to be kasi dito parang siguro look deeply. Huwag kang maging superficial pagdating sa mga bagay kasi minsan iba yung impression natin dun na sa nakikita natin sa labas, pero kagaya nitong iceberg, nakikita mo dun sa ibabaw maliit lang, pero ang totoo nun yung kabuuan niya ang laki pala. So may mga bagay na hidden, may mga bagay na hidden na kailangan mo madiskubre. Ayan, may mga unknown. So pwedeng pwede kang mag-presume na akala mo simple lang, pero complicated pala pagdating dun sa ilalim. Okay? So, may mga ganyan. May mga complexities yan. Sabihin na natin. Na akala mo very basic, very simple lang tong kinakaharap mo, pero may mga nakatago palang complexities, no? So, look beneath the surface. Huwag kang mag-trust dun sa nakikita mo lang. Look deep. Look inside, hindi lang doon sa panlabas. Inactivity and isolation. Ang feel ko dito yung pagiging solo mo, or kung nangyayari man ngayon sa buhay mo na yun na nga, nag-i-struggle ka na solo, mag-isa kang gumagawa ng ganito ganyan, walang dumadamay sa'yo, or no choice ka, nandito ka sa path na to na solo ka lang talaga, pwede ka lang mag-rely sa sarili mo, parang ganyan. Kaya napipil ko. Or pwedeng iba talagang nakakaranas kayo ng depression, or parang pagiging detached, no? Parang lumalayo kayo sa iba. Ayan. Pag yung iba, pagiging inactive, stagnant energy yan, o pwedeng hindi kayo nag-i-engage parang wala kayong ginagawa ngayon, parang gusto nyo lang maging di ko alam kung nagpapahinga ba kayo, nagpapagaling, basta may period dito ng pagiging inactive. Tapos yung feeling na ina-isolate nyo yung sarili nyo, umiiwas kayo, ayaw nyo munang makihalubilo kung kani-kanino. Okay, so ito yung mga messages na kuha ko para sa inyo, Earth Signs. Take care, God bless.